May mga kalaro ako mahilig maglaro ng Spirit of the Glass, Spirit of the Coin. Ang lakas ng feeling na kumanang ka. Ikilabutan ako. Puro talahib, puno. Parang alam mo yung feeling na may sumusunod sa'yo. Sobrang laking puno. Tumatanggal totally yung tingin ko. Tana akong gumagalaw dito. Alam mo yung sumisilip na gano'n. Biglang gaganon. Nag-progress siya ng talaga naging araw-araw. Ang pagkakamali ko lang talaga nung time na yon, hindi ako naging magalang. Hindi ko siya ramdam na mabigat, pero alam kong nasa likod ko siya. Hindi iwasan kong lugar yung mga like ukay-ukay. Alam mo yung umaakit sa hagdan na walang ulo, ganyan. Parang naaalala ko, nung nakatingin lang ako, ang lapit niya sa'yo, pero alam mong nandun siya. Karoon na ng sleep paralysis. Lang hindi ka na makagalaw, tapos sisigaw ka, pero hindi ka makasigaw. Hindi ko alam kung entity or spirit nung time na yun. Magigising na lang ako, nasa sahig na ako ng banyo namin. Gusto ng mga negative entity ng fear. Hindi ko siya ma-put into words, pero pagpasok mo doon, ramdam mo na yung doon ko na-confirm na meron ngang spirit nakabantay sa akin. Hinila yung pa, binangungot siya. Sabi niya sa akin, gusto niya akong dalhin sa psychiatric. Naranasan ko yung lalagyan ka ng palito ng pospro, minsan sa paa, ganyan. Yun, pag masakit, meron ka daw. Nilagay niya sa bote. Pinakita niya yun sa akin. Eto na siya, hindi na naman tama. Parang eto na naman, ulit na naman ako. So yung astral projection na yun, hindi ko siya kontrolado. Bigla na lang magigising ako yung, eto na yung kisima sa mukha ko. Pagtingin ko sa baba, nandun yung katawan ko. Para kang unti-unting nauupos. Tuloy yun para makipag-communicate sa mga spirits. Sobrang pula na mata. Yung hatid na kita dito, sabi ko, pasensya ka na. Tapos in-acknowledge pa sila. Talagang lalapit yan sa'yo. Or kung trip-trip, mag-Ouija board kayo, wag na, iba na lang. Magtong-it na lang kayo. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako po si Vanessa Nunez. Sa ngayon po, nasa larangan ako ng digital marketing, content creation, web design and development. Nakaranas ako ng spirit attachment na tumagal ng 7 taon. Ma'am, ano pong ibig niyo po sabihin doon sa spirit attachment po? Parang sinapian po ba kayo yung mga ganong klase o hindi naman po? Hindi siya nag-progress into sapi talaga. Although may mga times na meron ako mga astral projection na nararanasan, pero hindi talaga siya nag-progress sa talaga na take over yung katawan ko. Ano lang talaga siya hanggang sa mga incubus, hanggang sa mga sleep paralysis na gano'n. Kaya lang, nag-progress siya ng talaga naging araw-araw, minsan twice a night, mga gano'n, hanggang sa dumating yung time na natatakot na ako matulog, gano'n. Parang hapon pa lang natatakot na akong antukin. Parang gano'n. Mga kailan po siya nag-start yung ganitong experiences po ninyo? Kasi nag-start siya mag-manifest na napansin ko around siguro mga latter part ng college or towards yung mga time na magtatrabaho na ako or mag-start na ako magtrabaho. Pero sa tingin ko, going back, ngayong may edad na ako, tingin ko nag-start siya ng mga around pre-teen days ko, siguro mga 9, 10, 11, mga ganong years old. Kasi doon sa bahay namin sa Laguna, kasi nung time naman na yun, wala namang internet wala namang gagawin sa bahay, walang cable. So laro lang talaga sa labas yung mga ginagawa ng mga bata. So, nung time kasi na yun, may mga kalaro ako mahilig maglaro ng Spirit of the Glass, yung Spirit of the Coin, lahat ng pwedeng gawing mga gamitin para sa Spirit of the na game. Ginawa namin yun. Tsaka madalas namin gawin yun. So, hindi ko alam na yung mga simpleng laro pala ng mga bata na yun, mayroon palang effect pala yun, nakakatawag pala yun ng mga unwanted na spirit or elements. After niyo po maglaro wait lang po, mga gano'n po kadalas ulit kayo naglalaro na gano'n po? Ay, nako. Ang dalas, kasi araw-araw kami naglalaro sa labas lalo pagka summer vacation. Tapos, talagang nangangapit bahay. So, hindi kami actually naglalaro sa bahay namin per se. Doon kami sa bahay sina Botchok ngayon. Bahay nila. Doon sa garahe nila. Tapos may mga time pa na gumagawa kami ng Ouija board na gawa sa papel. Drawing lang kami ng mga A, B, C, D, E, mga numbers. Tapos gagamit kami ng kung ano, mga coins, ganun nga. Tapos meron pang mga seances na parang inimbento lang naman. Pero
nakakatawag pala talaga, nakakasummon siya ng mga unwanted entities and spirits. After nyo po maglaro ng mga ganun po ng maraming beses po, no? May naramdaman po ba kayong kakaiba after po nun? Nung time na yun, nung bata pa ako, wala pa. Wala pa talaga. Tapos, yun nga, nag-start siya, tingin ko nag-start siya, mga later part ng college ko towards graduation. Yun yung time na nakaka-experience na ako nang nagigising na lang ako sa gabi na, yung mumulat ka na lang. Kasi, iba yung gising na naalimpungatan ka eh. Iba rin yung gising na, gigising ka na talaga. Yung gising na yon na talagang mulat ng mata, parang kapikit ka lang, mumulat kang ganun. Tapos makikita ko na lang, kasi yung kama ko nun, yung kwarto ko kasi nung balik, rectangle siya, tapos merong bintana dito, malaki, may bintana dito malaki. Ang kama ko nandito. Sa paanan ko, yung mismong relo. So, alam ko, kapag mumulat akong ganun, unang makikita ko talaga relo. So, nag-start yun na gano'n na before 3 a.m. or after 3 a.m., mga 10 minutes or 5 minutes. Parang hindi pa siya saktong letter L na 3 a.m. na ganyan. Yun, doon siya nagsimula, latter part ng college days hanggang sa nagtrabaho na. Ano yun eh? Slow progression yon. So, parang nag-start siya once a month, mga ganun. Tansya lang naman to ha, kasi hindi siya ganun ka-prominente. Hindi mo siya mapapansin. Start siya ng ganun hanggang sa over time, nag-progress siya into weekly. Sabihin na natin, weekly ganyan. Hanggang sa dumating yung time na araw-araw na siya. So, yung araw-araw na yon na talagang nag-iisip na ako bakit ganun. Parang ganun. Pero bago po yan mangyari, no? Nakakaramdam na po ba kayo ng mga kakaibang, alam niyo po yung feeling o kaya nakakakita nung mga kabataan pa po ninyo o hindi po? Nung kabataan days ko, sa bahay nung lola ng nanay ko, kasi doon niya ako pinapalagaan ng malita ko, may nakikita na ako noon doon. Nakikita ko lang, pero hindi ako, ewan ko ba bakit hindi ako natatakot nung mga time na yun. Hindi ko nakikita na ako ng, alam mo yung umaakit sa hagdan na walang ulo, ganyan. Tapos parang naaalala ko, nung nakatingin lang ako habang umaakit. Tapos wala na. Yun, yung mga super early days ko. Pero yung between that time hanggang sa lumipat kami sa bahay namin na kung saan nga naganap yung spirit attachment, wala masyado. Wala talaga ng prominent na nakakakita ko na ganun. Until nga dumating na yung sleep paralysis, dumating na yung time na nagigising na ako ng madaling araw. Ito po yung nung college po kayo doon. Pag-graduate na ako noon 1990s, late 1990s. Pwede niyo po bang i-elaborate sa amin yung mga nangyayari po ninyo sa sleep paralysis, yung nagigising po kayo na 3 a.m.? Oo. Kasi ang nangyari nun, pag nagigising ako ng ganong oras, yung parang feeling mo na, mulat kang ganyan, yung feeling mo na may nakatitig sa'yo. Since dito nga yung bintana ng kwarto ko, ramdam ko talaga yung tingin dito. Tapos, para siyang ang lapit niya sa'yo, pero alam mong nandun siya. Tapos pag tumingin ka doon sa isang bintana, nandun din siya. Para siyang 360 na nandun. Nakikilabutan ako. Na nandun yung presence. Na malapit siya, malayo rin siya. Ganun kalakas yung... Tapos, hindi mo siya makikita Hindi mo siya makikita. Pero ramdam na ramdam mo. So, ang mangyayari talaga nun, matatakot ka. Takot talaga ako nun, syempre. Magtatakbo na lang ako nun. Pipilitin ko matulog. Yun. So, tapos... Nag-progress ng ganun hanggang sa overtime na naman. So, araw-araw na yun, naging nagkaroon na ng sleep paralysis. So, nung time na yun, hindi ko pa alam yung term na sleep paralysis. Wala namang Google nun So, yung natutulog ka na ganyan, tapos biglang hindi ka na makagalaw, tapos sisigaw ka, pero hindi ka makasigaw. Pero alam mong sumisigaw ka yung mga ganun. Tapos, nararamdaman ko yung bigat ng nakadagan sa akin. Kasi nakadagan talaga na gano'n, tapos wala kang magagawa talaga. So, nag-progress siya ng gano'n, tapos magigising na lang ako ng gano'n, tapos parang walang nangyari sa paligid ko. Hanggang sa nag-progress siya into, ayun na nga, may incubus na. Ang nangyayari kasi noon, pag during mga time na may incubus, dati ang incubus parang, sabihin na natin, once a week, nag-progress din yun into araw-araw. Yun nga yung sinasabi ko na
minsan 2 beses sa isang gabi. Hindi ko talaga nakikita yung itsura nung entity. Hindi ko alam kung entity or spirit nung time na yun. Hindi ko pa alam. Hindi ko siya nakikita kasi ang pinakikita niya sa aking mukha ay iba-ibang mukha ng mga familiar, mga kaibigan ko. Kunwari, friend 1, ito yung mukha na makikita ko ngayon. Friend 2, bukas, ganon. So, hindi siya talaga nagpapakita sa akin ng kung anong itsura niya. Tapos, dumating na rin yung time na kaya niya na akong sleepwalk. Kumbaga, parang nakokontrol niya na ako. May mga time na magigising na lang ako, nasa sahig na ako ng banyo namin. Magigising na lang ako, yung may nasisingot na akong tubig. Syempre, pagka gano'n magigising ka, masisingot kang tubig, hindi mo alam kung nasaan ka, parang talagang disoriented ka eh. So sa CR, masisingot ko na lang yung tubig, yung talagang literal na nalulunod ka. Tapos yung tamang parang huling breath mo na yun, mga gano'n, tsaka kaya angat. So talagang, syempre by the time na iangat kang gano'n, gising ka na. Basta ang alam ko lang, takot na takot ako. At takang-taka, lahat ng pakiramdam na hindi mo maintindihan, bakit nasa CR ako, bakit ako nalulunod, at sino, at anong nangyayari. So, mangyayari na lang, babalik na lang ako sa kama, sobrang takot. Gusto nila yun eh. Gusto ng mga negative entity ng fear kasi they feed off of it. So, the more natakot ka, the more na parang, syempre, tuwan-tuwa sila, nakakuha sila ng maraming energy sa'yo. Ito po, ma'am, no, hindi po kaya kasi diba, na-mention po ninyo, patapos na po yung college po nun, parang graduation na siya. Oo. Hindi po kaya dahil sa stress na parang nag-create yung utak niya ng mga scenarios po dahil nai-stress na, hindi po kaya ganun yung nangyayari? Parang during that time, I don't think stress talaga kasi totoong-totoo yung presence na nararamdaman ko sa kwarto. Tsaka yun nga, yung room ko na yun kasi, pagpasok mo pa lang, kahit maaliwala siya, kulay green ang pintura nun eh, kahit maaliwala siya, parang madilim, kahit na ang liwanag niya, parang meron siyang dark cloud. Hindi mo maintindihan, mabigat yung feeling sa loob. Doon lang naman sa kwarto ko na yun. Pero hindi siya ganun dati. Naging ganun na lang siya. May po ba? May specific time po siya na ganitong oras palagi nangyayari to? Kasi una, nagigising lang ako, di ba? Dumating yung time na parang all throughout na eh. Wala nang pinipiling araw. Dumating yung time na yung kwarto na talagang parang nandun na sila lagi. Parang doon na sila nakatumatambay, gano'n. Ano po ba yung pakiramdam pagka ganun po yung ambience niya is, alam mo yun, parang negative na. Ano po yung, madidescribe niyo po ba sa amin? Mabigat siya. Di ko siya ma-describe pa paano bigat eh. Pero, kung hindi siya maaliwalas, hindi ko ma-describe, hindi ko siya ma-put into words. Pero pagpasok mo doon, ramdam mo na yung negativity. Yun, ramdam mo na yung negativity talaga. At least ako nararamdaman ko Yung mga nangyayari po ba na to sa inyo? Na-mention niyo po ba to sa family members po ninyo? Oh, actually, so there was a point na sinabi ko siya sa nanay ko, sinabi ko siya sa magulang ko. Kaya lang syempre nung time na yun, hindi pa tayo open sa mga ganon. Kumbaga, sobrang tabu nun. So, in short, hindi sila naniwala. Yung nanay ko, nung time na yun, sabi niya sa akin, gusto niya akong dalhin sa psychiatric clinic or sa psychiatrist, ganun. Kasi nga, siguro iniisip niya na, alam mo yun, nagkakaroon ako ng mental something, ganyan, or may kurung-kurung or ganun. So, syempre, magulang mo yun, na-dismiss kasi ako nun parang ganun. Kumbaga, parang, hindi sila naniwala sa akin. Ang naaalala ko lang na somehow, naniwala sa akin, is yung lola ko sa father side ko, yung si Lola Trining. Kasi nung time na yun na parang nalaman na nila na, yun nga, may kinukwento akong mga ganun. May time na naaalala ko na sinasamahan niya ako sa kwarto. Parang yung tinatak niya ako into bed or minsan, tatabihan lang niya akong ganun. Pero hindi ko talaga rin sure kung talagang naniniwala siya. Pero nagkaroon siya ng ganung care sa akin, ganyan. So, after noon na parang sinabi nga sa akin na dadalhin ako sa psychiatrist, hindi na ako nagkwento. Kumbaga yung laban ko na to parang
Sinarili ko na talaga siya. Talagang ako na lang, ako na lang. Ang naging katulong ko dito, mga kaibigan. Hindi lahat, pero may mga kaibigan na tumulong sa akin nga, nasasamahan nila ako sa albularyo, ganyan. May mga time na, yun nga, may isang friend ako nagdala ng may third eye, na kung saan doon ko na-confirm na mayroon ngang spirits na nakabantay sa akin. 3 yun. Dala siya ng may third eye. Tapos, yung isa pang friend ko na, kasi yung bahay namin, pag naglakad ka sa main road, tanaw mo yung bintana ng kwarto ng nanay ko. May nakita siya doon na kastilain na lalaki, na nakatayo, na nakabarong. Tapos ang buhok hanggang dito, parang blonde din buhok. Nakatayo lang daw. Yun yung first time ko na, although hindi pa rin ako sure, kung yun talaga yung itsura nung naka-attach sa akin. Pero yun yung description na sa akin, nung nakita niya na nakatayo doon. Kasi kakaiba talaga eh. Bukod po dun sa mga kaibigan po ninyo na tumutulong po sa inyo na yung may third eye nga po. Meron pa po bang ibang nakaramdam nung yung kakaibang feeling dun sa kwarto po na yun? Kasi mayroong time na yung pinsan ko tsaka yung asawa niya bumisita dun sa bahay namin. So, hindi niya actually naramdaman dun sa kwarto ko yung nangyari sa kanya. Dun sa isang part ng bahay namin. Basta, so gabi no, natulog sila ng pinsan ko. Tapos, nung kinagabihan na yon, binangungot siya. Yung asawa ng pinsan ko, si Mox, si Henry. Binangungot siya, as in bangungot talaga. Tapos, may humila ng paa niya doon sa habang natutulog. Parang ang nangyari yata noon, 2 beses hinila yung paa niya eh. Kasi, ang tansya ko noon, nasa isip ko nung time na yon na basta may lalaki, ina-attack niya yung lalaki. Kasi wala akong naalalang niya yung babae. Basta lalaki. So, doon ko naisip na basta mayroong male presence doon. Basta yun, in that case kasi asawa ng pinsan ko. Hinila yung paa, binangungot siya. Kasi yun, sobrang takot nga. Sobrang takot nila noon. Kasi syempre, ba naman hilahin ng paa? Pero tingin niyo po, bakit lalaki lang yung ina-atake po? Eto, Po kaya yung parang na-inlove sa inyo yung spirit, gano'n. Di Yun ba kasi nga. may mga gano'n po, di ba? Yung Oo, parang oo. nagugustuhan siya ng spirit, tapos yeah. Kasi, ito nga So, nung dinala nung kaibigan ko, yung may third eye, nakita na 3 yung nandoon sa bahay. So, yung isa parang leader, yung 2 parang kasama niya. Tapos, ang sabi, ay balikan ko lang pala. So, yung may third eye na yun pala, bago sila pumasok sa bahay namin, parang malayo pa lang nakita na niya yung bahay namin parang may dark cloud sa ibabaw, sa bubong. So, doon pa lang parang naisip na ng may third eye na yun na nga, na meron talagang something doon. So, yun na nga, nung pumasok na siya sa loob, tinignan niya na lahat, ganun, doon ko na-confirm na mayroong 3, may isang leader, 2 yung kasama, na matagal na pala akong binabantayan. So, ang talagang layunin, makuha ko. Parang ganun siya. So, hindi namin napag-usapan kung in love siya or anything. Basta gusto lang akong kunin. Ganun. Matagal na siya. anong klaseng entity po ba sila? Yan. Yan yung hindi ko na-confirm. Most likely to, hindi ko alam kung entity siya or spirit eh. Basta malakas siya. Kasi nga, nakokontrol niya lahat. Lalo kasi pag tulog ka, vulnerable ka eh. Nakokontrol niya ako. Unti-unti yun eh. Tagal ng progression. Nabanggit po ninyo yung mga albularyo kanina po. Di ba nagpa-check po ba kayo sa mga albularyo? Ano po yung naging result po? Oo. So, yun nga, ibang friends ko nasamahan ako sa albularyo. So, nakailang albularyo rin ako eh. Naranasan ko yung lalagyan ka ng palito ng pospro sa gilid, minsan sa paa, ganyan. Tapos, pag inikot yun, pag masakit, meron daw may gusto sa'yo, meron daw mga ganun. Naranasan ko lahat yun. So, sa dami ng mga albularyo yung binisita ko nung time na yun, walang nakatulong. Binigyan ako. May iba nagbigay sa akin ng mga dasal, merong nagbigay sa akin ng bala. Yung bala daw na yun, para lagi ko daw dapat dalhin yun, kasi protection ko daw yun.
Tapos, meron nagbigay ng panyo. Basta ang dami nilang mga binigay na kung ano-ano. Siyempre, binayaran ko yun. So, hindi man libre yun. Tapos may mga dasal silang ginawa. Tapos yung tawas na, yung kandila sa tubig, ginawa rin yun. May nagsabi na diwende raw. May nagsabi na, yung mga ganun. Kung ano, hindi ko na matandaan yung actual na, basta ang prominente lang sa isip ko, yung posporo, tsaka yung tawas, na ganun. Sa lahat ng mga albularyo, walang nakatulong until yung healer na huli nga. Ayun po, yung healer po. Ano po? Sige. Paano po siya nakatulong? Back Ano up. po yung ginawa? So, yung katrabaho ko dati kasi nagtrabaho ko sa telecoms. Yung katrabaho ko dun sa telecoms, meron siyang boyfriend at that time. Hindi siya albularyo, para siyang healer. At that point kasi parang lahat ng pwede kong hinga ng tulong, hinga ko ng tulong eh. So, dinayo ko yon. Ang naalala ko, from Laguna, dinayo ko. Sure kung Caloocan or Novaliches. Tapos, ayun na nga, nag-orasyon siya, may dasal, ganyan. So, ang ginawa niya nung time na yon, parang kinuha niya yung cord na nagko-connect sa akin, saka doon, sa naka-attach sa akin na spirit. Kinuha niya, pinutol niya. Tapos, alam ko, yun ang sinabi niya sa akin kasi nakikita ko yun, yung ginagawa niya. Nilagay niya sa bote. Tapos, pinakita niya yun sa akin. Sabi niya, eto na siya. Ganon. Sabi niya, ako nang bahala dito. Sabi niya ganon. Tapos, ang sabi niya sa akin, kailangan daw niya yun ibaon or dalhin sa kung saan hindi siya ma-disturb. Kasi, delikado kapag na-disturb yung or nakakawala, ganyan. So, yun yung huli. After nung pagpunta ko dun sa healer na yun, nag-okay. Kumbaga parang gumaan yung feeling, ganyan. Naging okay siya, gumaan. So ilang years yun eh. Until yun, na-assign na ako nagpalitan ng trabaho, na-assign na ako sa ibang lugar. Hanggang yun, naka-encounter na naman ako ng panibagong, same pa rin naman na, hindi ko lang sure kung siya yun, same spirit or entity, or panibago na. Pinadala ako sa ibang lugar dito sa Pilipinas, na-assign ako sa Naga City. So, hindi ako Bicolana. So, yun, yung unang tinirhan ko dun sa Naga City, apartment siya na may sarili kang kwarto, may sarili kang sala, CR, gano'n. Tapos ang mura. Ang mura talaga niya. So, syempre ako, bilang bagong salta doon, wala akong kakilala, hindi ko alam yung dialect. Talagang ginrab ko yon. So, nag-down na ako, ganyan. So, lumipat na ako doon. Paglipat ko doon, unang gabi pa lang, yung pakiramdam na may nanonood na naman sa'yo. Yung pakiramdam na andun na naman may nakadungaw sa bintana, tinititigan ka. So, yung dumating yung time na, sabi ko, eto na naman ba yun? Sabi ko, bumalik ba? Parang gano'n. Kung ano na naiisip ko, ano na naman yung takot, ano na naman gagawin ko, nasa ibang lugar ako, anong gagawin ko, pang gano'n. So, yun yung unang gabi. Tapos, kinabukasan, syempre, trabaho na ako, ganyan. Pag-uwi ako ng apartment, parang feeling mo may gumalaw doon sa gamit mo. Pero wala naman. Iisipin mo tuloy, meron bang magnanakaw? O meron bang pumasok sa apartment ko? O meron bang paranormal na naman na naganap? Or gano'n. So, meron kang ganong mga iisipin ba? Pero naging araw-araw kasi yun. So, hindi ko actually pinatagal yun. Kasi nga, parang hindi na naman tama. Parang eto na naman, ulit na naman ako. So, nasa isip ko noon, nakakawala ba yung kinulong yung cord ba naputol, nakakawala ba yung entity na kinulong nung healer, ganyan. So, 1 week ang tinagal ko dun sa apartment na yun, talagang wala na. Sabi ko dun sa may-ari, nagdahilan na lang ako. Lumipat ako ng ibang tirahan doon, nag-bed space muna ako. Within Naga City rin. Hinakot ko yung gamit ko, lumipat ako dun sa bed spacer na nirentahan ko. Para lang wag na ulit mag-progress. So, yun. After nun, one time, kasi uso ang siesta sa Naga nung time na yun. Ang trabaho ko pala doon, by the way, para lang may idea yung lahat, medical representative ako doon. So, ina-assign ako sa Naga City. Tapos, ang bisita sa mga doktor, umaga at hapon. In between, siesta yun ng mga doktor, siesta rin ng mga tao. So, siesta time,
Andun ako sa bed space na lugar. So, nagpapahinga ako, gantay ng oras. Ayun. Bigla ako nakarinig na naman ng growling. Alam mo yung growl na familiar, ano na naman, nakarinig na naman ako ng growling. So, tsaka yung, pag nag-growl kasi siya sa tenga ko, alam mo yung tenga na nakatapat sa pader. So, wala talagang taong makakapag, alam mo yun, na mag-growl sa tenga ko, biglang tatakbo, walang gano'n. Ito pa pala, so hindi ko nabanggit, during nung time na may sleep paralysis, na nagsi-sleep paralysis ako, tsaka yung mga incubus, ganyan, meron kasing, dumalas din yung time na may growling ako naririnig sa tenga ko. Nung una, syempre isipin mo parang naginip lang ba yung growl na yun or ganun. Eh nung yun nga, napapadalas na. Tsaka iisipin mo, pinaglalaroan ba ako ng mga tao sa bahay? Ganun. Meron bang tao na gagapang sa sahig, tapos mag-growl sa tenga ko, tapos tatakbong ganun, na hindi ko napapansin. Yung mga ganun ba? Pero, yun nga kasi yung growl, sobrang lalim eh. Hindi siya magagawa ng tao ng ganung kalalim na boses. Tapos talagang parang ang lapit sa tenga mong andito eh. Tsaka, banggitin ko na rin, during the sleep paralysis kasi rin, nakaranas na rin ako ng, dumating kasi sa time na sobrang ang escalated na yung sleep paralysis, sobrang dalas na niya. Nag-ano na ako, astral projection. So yung astral projection na yon, hindi ko siya kontrolado. Nangyayari na lang siya nang hindi ko alam. Bigla na lang magigising ako yung, alam yung parang, eto na yung kisima sa mukha ko. Ganon. Tapos pagtingin ko sa baba, nandun yung katawan ko. So, mga ilang beses nangyari sa akin yun. Pagka nangyayari yun, hindi mo alam kung makakabalik ka pa ba. Kasi hindi naman ako intentionally umalis ng katawan ko eh. Hindi mo alam kung paano babalik dun sa katawan ko, parang gano'n. Pero ang nangyayari naman, pagka na-realize ko na wala yung kaluluwa, o kumbaga ako yung kaluluwa nakahiwalay sa katawan ko, pipikit lang ako, tapos pagmulat ko, nandun na ako ulit. Parang gano'n. So wala akong control, hindi ko siya inaral kung ano yun. Nung time na yun, hindi ko rin alam na astral projection yun kasi wala naman tayong Google. Wala naman pong extreme na nangyari doon sa astral projection nyo. Talagang bumabalik na lang po bigla. Oo, wala. Buti na lang wala. Wala nangyaring ano doon. Walang nangyaring takeover ng katawan. Wala naman. Ayun po ma'am, balik po tayo doon sa, yung nasa Naga po kayo. Ano Oo. pong nangyari? Yung nakakarinig na po ulit kayo nung growl, ano pong nangyari? Actually, yung sa Naga, ano na yun eh, yun yung huling growl. Kumbaga, hindi ko nga alam kung nagpaalam siya eh, kasi yun na yung huli. After nung huli na yun, parang nag-hibernate na eh. Ang tagal na panahon. Yun na, concentrate na ako sa trabaho, hanggang sa fast forward sa pandemic. Naapektuhan po ba kayo psychologically dahil sa mga na-experience niyo po na to? Ay, oo. Kasi, lalo na nung mga, yung araw-araw na yung sleep paralysis, araw-araw na yung nangyayaring ganun. Alam mo yung itsura na malalim na yung mata, may itim na yung eye bag, ganyan. Yun nga, takot na nga ako talagang matulog. Sleep deprived na ako. Para kang unti-unting nauupos. Para kang gano'n, unti-unti kang nagde-deteriorate. Tapos, kasi dumating din yung time na na hindi na lang ako sa tulog ko ina-attack eh. Dumating yung time na sumasama na rin siya sa akin like sa trabaho. Parang one time, kausap ko yung boss ko, ganyan. Kunwari, kaya kausap ko siya, tapos sasarapan ko yung boss ko. Tapos bigla na lang may mag-a-appear sa likuran niya na dark smoke, black smoke. Alam mo, wala namang black smoke sa loob ng opisina. Kasi cubicle yun eh. So, yung ganong incident na mag-appear na lang ng black smoke sa likod niya or may time na dati kasi nagko-commute ako papuntang trabaho. Yung nari sa bus, ganyan. Wala akong katabi. Tapos yung konduktor, magbibilang siya, ilan pa, ganyan, ilan pang kulang. Tapos pupunta siya sa harapan ulit, magtatawag siya kung ilan yung kulang, di ba? Tapos pagbalik niya, i-check niya ulit, makikita niya, wala na palang nakaupo sa upuan ko. Pero kitang-kita sa mukha niya, na nagtataka siya, bakit kanina may nakaupo dito, ngayon wala na. Parang ganon. So, may mga ganong may mga ganong interference na from dun sa entity spirit na yun na nakatouch sa akin. Ay po, may ginawa po ba kayo para ma-avoid po yung mga bagay na ganito po na mangyari in the future po? Oo.
So fast forward tayo sa after pandemic na nagkaroon ako ng after pandemic siguro mga 2021, mga ganon. Nagkaroon ako ng parang sudden na parang fascination sa paranormal investigation, yung mga MGB, yung mga KMJS, yung mga gabi ng lagim. For some reason after nung ganong traumatic experience ko na ang tagal ng spirit attachment, yun nga, tumagal ng 7 taon, parang na-fascinate ako dun sa paranormal na world. Hindi ko siya maipaliwanag, basta gusto ko lang siyang panoorin. Tapos hanggang sa dumating yung time na, one time, meron yung parang nagtutulak sa akin, parang nag-urge ba na pumunta ka ng fully book, tapos meron kang bibilin doon, parang ganon. Pero at the back of my mind lang yun. Hindi ko, parang sa akin, bibilin ko ron, parang ganon. Parang idea mo lang, gusto mo lang gumala, parang ganon nasa isip ko. So, parang medyo nilabanan ko pa. So, syempre, hindi naman ako nanalo. So, ang nangyari, kasi nga talagang parang mapilit, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung force na yun yung nagkukumbinsi sa akin na pumunta ka daw na bibibilin ka, ganyan. So, pumunta ako. Hindi ko talaga alam kung anong bibilin ko. Pumasok ako doon. Para lang akong ginaid. Pagpunta ko doon sa shelf, umupo ako. Pag upo ko, yun, nakita ko na yung libro. Na alam kong yun yung bibilin ko. Pero hindi ko talaga alam. Pero alam kong yun, parang ganun. So, kinuha ko siya. Hindi ko pa alam nung time na yun kung ano talaga yung libro na yun. So, yung libro na yun, ito yun. Yan. So, psychic development pala siya. So, ito pala yung pinabibili sa akin nung time na yun. Nung time na yun, hindi ko alam kung sino yung nagpapabili sa akin. Basta, alam kong ito yung bibiling ko, ito yung pakay ko. Tapos kung ano yung nandito, dun nagsimula lahat. Hanggang sa natuto na akong nag-crystals ako, natuto na ako paano mag-set ng protection sa sarili ko, natutunan ko paano makipag-usap sa hindi ako nakikipag-usap sa ibang spirit, kundi sa mga spirit guides ko lang. Kasi ayoko rin na mag-open ng avenue sa ibang spirit nang hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko. Kailangan alam ko kung ano yung ginagawa ko. Paano niyo po kinakausap yung mga spirit guides po ninyo? Oo. Ayan, meron pa ako isang dyan. So, hindi naman kasi nung time na yun, hindi naman ganun pa kalakas yung, kumbaga, di ba, meron yung clairsentience, clairvoyance, ganun. So, nagsisimula pa lang ako nun. Ikwento ko lang kung paano ko nakuha yung, unang pendulum ko. Kasi sa pendulum po sila nakakausap. So, nung time na nandito na ulit ako sa Manila naka-assign, meron kasing shop sa Makati na kung saan ako bumibili ng mga crystals ko. Galing sa trabaho, pupunta ako ng Makati. Sobrang lakas ng ulan nun. Sobrang lakas ng ulan. Pero nung time na yon, andun na naman yung nagsasabi sa akin, kailangan mong bumili ng pendulum. Alam ko na yung bibilin ko ngayon. Pendulum na. Alam ko na yon. Divination tool. So, pupunta ako doon. Kaya lang, sobrang lakas ng ulan, sobrang traffic. Tapos dun sa part ng Makati na yon, yun yung umaangat yung nagbabaha, yung mabilis magbaha. Kaya galing from EDSA, papunta ako dun sa, ito yung Magallanes flyover, papuntang SLEX. Dito ako sa ilalim, papuntang parang Don Bosco yata yung pakanan. Andun, traffic na kami. Siguro mga 45 minutes na ako nakatigil doon. Ang lakas ng ulan, hindi tumitigil. Tapos, sabi ko, ayoko na. Sabi ko, next time na ako bibili ng pendulum. Pero hindi pa rin ako maalis doon. Ang nangyari, ito yung isang sasakyan, lakas ng ulan. For some reason, nasa harapan kong sasakyan, yung driver nun, bumaba, nagbukas ng payong, pumunta sa akin. Pumunta sa sasakyan ko. Tapos kinatok akong gano'n. Nakatingin lang akong gano'n. Sabi ko, bakit? Ano nangyayari? Ang lakas ng ulan. Tsaka, parang na time na yun, natakot ako. Bakit kumakatok to sa akin? Parang gano'n. Tsaka, anong sasabihin niya sa akin? Hindi ko naman siya kilala. Parang gano'n. Kinakatok na akong gano'n. So, in short, hindi ko siya pinagbuksan ng bintana. Bukod sa umuulan, at hindi ko talaga alam kung anong motibo niya ba't siya, So, ang nangyari, sabi ko, ayoko na talaga. Umakyat na ako. Kumaliwa na akong ganyan, umakyat na akong Magallanes flyover. Pag akyat ko na Magallanes flyover, andun yung feeling na, yung ang lakas ng feeling na kumanang ka. Ikalabutan ako. Kumanang ka. Yung pala, pag akyat ko ng Magallanes flyover, meron dong maliit na daan na pakanan. Same pala yun ng ruta na walang traffic.
So, ang nangyari, umakit ako noon, kumanan akong ganyan, bumaba. Nakarating ako sa pupuntahan ko. Mabilis lang. Wala kasing traffic. In short, pagdating ko doon, yung bibiling kong pendulum, nabili ko. Ito yung kauna-unahan kong pendulum na nung araw na yun, na dapat hindi ko nabibilhin. Ito siya. Actually, sira na siya. Kinabit ko lang siya. Natatanggal na yung ano. Natatanggal na. Ito siya. So, ito yung dapat na pagpapalibang ko pero hindi. Kailangan kong mabili siyang, kailangan mong mabili yan, sabi sa akin. So yun yung mga synchronicities na na nangyayari sa akin. Marami pa yan eh. Synchronicities na nangyayari sa akin habang nagpo-progress din yung capability ko na makipag-usap. Pero hindi nga, sabi ko nga, hindi sa lahat. Hindi rin ako open sa ibang spirit. Hindi pala, ano po yung main purpose po nung pendulum po? Kasi maraming klase ng divination tool kung saan pwede kang makipag-usap. So, meron yung mga dowsing rods. Kasi yung hindi naman lahat ng capabilities ng mga psychic pareho. So, may iba kailangan ng tulong, yung iba clear audience sila, clairvoyant, ganyan. So, sa case ko kasi hindi naman ganun yung capability ko. So, kailangan ko ng divination tool. Doon ako nakikipag-usap sa kanila. Sa mga spirit guides ko lang walang iba. Walang iba. Doon lang. Doon. Ano yan eh, nagsimula yan sa parang yes or no question lang, ganyan. Hanggang sa ngayon kasi medyo nakakakuha na ako ng download eh. May time na hindi ko na kailangan ng tulong ng divination tool. So, pero hindi pa ako sa point na talagang totally pwede ko siyang hindi gamitin. Pero yun yung tool yun para makipag-communicate sa mga spirits. Pero sa case ko nga, spirit guides ko lang. Ano po ba yung yung parang madalas niyong itanong sa mga spirit guides po ninyo? Oo. Kasi yun nga, nung time kasi na yun, kwento ko lang yung awakening ko, nag-start na rin kasi ako mag-meditate. So, yun yung mga unang stages ng mga, kasama rin kasi yun doon sa libro. So, meditation, ganyan. So, sa meditation, doon ko na-meet si Miss Bell. Miss Bell, yung una kong guide. Wala na siya ngayon. Kasi hindi naman lahat ng spirit guides nagsistay sa'yo forever eh. So, phases yun ng buhay mo. Kung kailangan mo sila at this phase, darating sila. So, during that time, si Miss Bell tsaka si Sir. Kaya Bell, kasi sinabi niya sa akin ng Bell ang pangalan niya. Narinig ko yun. Tinanong ko siya, anong pangalan mo? Tapos nag-ano siya ng bell, ting! Gumanon sa tenga ko. Sorry po, ma'am. Ano po ba siya? Parang entity po ba sila? O yung Spirit. parang talaga, parang tao na yumao na dati po? Oo. Si Miss Bell, na-meet ko yun. Si Miss Bell, ang itsura niya, para siyang Chinese chinita, maputi, na nung na-meet ko siya, ang suot niya, naka-ano pa nga siya naka-pencil cut pa yun. Nakapang-corporate siya na damit. So, yun ang itsura niya, maputi, payat, na gano'n. Si Sir, kaya Sir ang tawag ko doon, kasi hindi ko alam kung anong pangalan niya. Hindi ko talaga nalaman, hindi ko narinig kung anong pangalan niya. Basta nung time na yun, Sir na lang tawag ko sa'yo. Ang itsura niya, alam mo yung brown hat na parang adventurer, yun lang ang nakikita ko sa kanya. So, silang dalawa nung time na yun ang na-meet ko na guides ko. Sila rin yung tumulong sa akin nung nagkaroon ako ng incident sa tree. Kaya ako nalaman na nabukas na ako, baga awakened na ako. Basta there was a time na nagme-meditate ako. After ko nang mag-meditate, so dumilat ka na, ganyan. Usually kasi pag nagme-meditate ako, nakaupo or nakahiga. Anong time na yun, nakahiga ako. Pag mulat kong ganun, yung nakarinig ka ng music ng harp, hindi naman common yun sa atin, di ba? Harp. Yung angelic music, sabi ko, saan nagagaling yun? Tapos patayo akong ganon. Bumangon ako, tapos binuksan ko yung bintana namin kasi may second floor kami. Saan nagagaling? Sabi ko, may nagpapatugtog ba ng harp dito, ng music? Tapos ayun, sabi ko, tapos parang may naririnig pa ako nagse-celebrate. Parang ganon. Tapos nawala na siya. Sabi ko, parang winelcome nila ako. Yun yung, nandun na, yun yung feeling na parang, eto na yata yun. Sabi ko, simula na to, parang ganon. Although feeling ko nagsimula naman na yun noon, parang ito na yung official na awakening. So, nung time ng pandemic, meron mga gamit sa bahay, ganun. Tapos pag may pagkakataon, lalo na nung lumuwag na, nagtatry akong
mag-run sa labas. There was one time na maluwag na, so pwede nang lumabas yung mga tao. So, etong husband ko, sabi niya, merong lugar dun sa amin na parang ginagawa siyang kalye na pwedeng takbuhan kasi wala pang dumadaan ng mga sasakyan. Pero dun sa, may katabi yun, may church doon, dun sa tabi ng church, meron parang rough road na may path naman. So, pwede ka rin tumakbo doon. So, mahahaba yun. Pwede kang umikot-ikot, ganyan. So, sabi niya, sumama daw ako. Sumama ako. Lakad kami, papunta doon. Dumating kami doon sa start ng rough road, ganyan. So, start na ako mag-jog lang, light jog, kasi wala namang warm up, ganyan. So, nag-light jog na ako, ganyan. Habang tumatakbo ko, so nakikita ko yung itsura ng rough road, malawak siya ngayon, daanan ng sasakyan. Matigas naman yung putik, so hindi ka naman So, okay na yun. Tapos, puro talahib, puro puno, ganyan. Talahib, puno. So, habang tumatakbo ko, parang alam mo yung feeling na may sumusunod sa'yo. Tingin ako ng tingin sa likod. Sabi ko, may sumusunod ba sa akin ganyan? So, tingin ako ng tingin sa likod. Takbo pa rin ako ganyan. Habang nagtatakbo ako ganyan, biglang nakaramdam ako ng sakit dito sa hita ko. Yung sakit na parang malaking pasa, ganyan. Sabi ko, ay hindi, hindi ka kasi nag-warm up kaya sumasakit siyang hita, ganyan. So, tuloy pa rin ako. Hanggang sa dumating yung time na tumatakbo akong ganyan, sobrang sakit na niya nung hita. Para siyang sasabog. Hindi ko ma-explain yung sakit Para siyang hinihipan na pag sabog yung dugo, parang gano'n. Sobrang sakit, ganyan. Para siyang namamaga. Pero hindi mo naman nakikitang lumalaki siya. Tapos tuloy pa rin ako hanggang sa 2 hita na. Pero nagtataka talaga ako. Sabi ko, bakit sumasakit ng gano'n? Parang nagtataka na ako talaga. Tsaka hindi pa rin natigil yung parang may sumusunod sa akin. So tingin pa rin ako tingin sa likod. So yung 2 hita na yung masakit ko, sabi ko, iba na to. Parang merong may ayaw sa akin dito. So yun, ang ginawa ko noon, umalis na ako dun sa path na yun. Kasi nga, may church, ito yung path, ito yung church. Tapos yung kabilang path, yun na yung konkreto, yun yung ginagawang daan. So nawala yung sakit. Nawala. So tuloy pa rin ako ng takbo. Kaya lang, pagdating ko doon sa path na may mga sementado ng kalye, may nakita akong sobrang laking puno. Alam mo yung puno na kasing laki ng building. Hindi mo siya mayayakap Sobrang laki niya Sobrang laki niya talaga. Parang ang ratio, kunwari, ito yung tao, ito yung puno. Ganun siya kalaki. Sabi ko, ang laki nitong punong to. Sabi ko, ganun, bakit may punong ganito kalaki dito? Takang-taka ako. Fixated ako na parang, kasi siya parang ang laki ng puno. Wala ako nakakita ng ganun kalaking puno. Pero nakatitig akong ganun habang tumatakbo. Tapos habang tumatakbo, napapalapit ka Hindi ko matanggal yung gaze ko. Hindi ko matanggal totally yung yung tingin ko. So, takbo, ganyan. Hanggang sa natapos na, umuwi na kami. Pag uwi ko ng bahay, pahinga ka, ganyan, binuksan ko yung TV, ganun. Ayun na. Habang nanonood ako ng TV, may nakikita na akong gumagalaw dito. Sumisilip na gano'n, biglang gaganon. Tapos dito naman, gano'n. Maliit lang siyang gano'n. Para siyang, nung time na yun, ang nakikita ko parang shadow Shadow. At sabi ko, para patay, sabi ko, may sumunod. Sa isip ko lang. Tapos hindi ko sinabi sa asawa ko kasi yung asawa ko hindi naman naniniwala sa mga ganun. Pero nakikita ko talaga, gumagalaw siya. Tapos, ang pagkakamali ko lang talaga nung time na yon, hindi ako naging polite. Hindi ako naging magalang. Pinalayas ko siya. Ayoko sabihin dito yung action na sinabi ko, pero hindi siya maganda. Parang in short, umalis ka rito, parang gano'n. Ba't ka pumunta rito, hindi ka pwede rito, parang gano'n. Parang gano'n. Galit ako, yung tono ko nung sinabi ko yun. Nagalit siya. Kung galit ako, mas galit siya, syempre. Wala naman akong laban sa gano'n. Nagalit siya, ramdam ko, hindi siya umalis. Nung araw na yon, hindi na ako mapakali. Kasi nga, alam ko may sumunod sa akin Tapos, ang nasa isip ko talaga noon, yung mga anak ko, pamilya ko, hindi sila pwedeng ma-involve dito. Ako lang to Akin lang. Kumbaga, hindi pwede. Basta hindi pwede. Ganun. Yun ang takot ko para sa pamilya ko. Ang nangyari noon, parang one time, basta umakyat ako sa second floor namin. Tapos parang sa isip ko, hindi na mapakali, pinapaalis ko pa rin siya. Ganun.
Makita ko sa second floor namin, hindi ko siya ramdam na mabigat, pero alam kong nasa likod ko siya. Tapos yung, alam mo yung, inattack niya ako eh. Alam mo yung feeling na sinasaksak ka ng malalaking, karayom. Yung, hindi ka sinasaksak, pero nararamdaman mo na meron, pero hindi siya nag-ano sa physical body mo. Parang gano'n, nasaksakan ganyan. Tapos nakikita ko rin yung si Miss Bell, saka si Sir nung time na yun, na nakikipaglaban na rin sila. Yung nakikita mo siya sa isip, nakikita ko siya sa isip ko. Tapos parang, yun, napalaban na sila. Parang gano'n, nilalabanan nila. Parang pinoproteksyonan nila ako. Pero nararamdaman ko pa rin yung atake sa katawan kong gano'n. Hindi, para siyang kuryente na hindi ko maintindihan. Wala akong nakikita pero grabe talaga. Pero parang ang gulo-gulo, parang gano'n. Tapos lumabas ako noon. Sa kinagabihan ng araw na yon, nagpakita siya sa akin yung entity, tingin ko, parang laman lupa, ganyan. Maliit lang siya. Ang pinakita niya sa akin, mata lang niya. Sobrang pula na mata. Yung pag pumipikit kang ganun, kita mo yung mata, ang lapit sa yung ganun. Sobrang pula. So, alam ko na talaga, yun, talagang confirm ko na sumama talaga siya sa akin at galit siya at hindi siya alis doon. So, yun, kinausap ko yung mga guide ko, yun na nga, na-confirm ko rin. Tapos ang kailangan kong gawin ay, yun nga, kailangan kong pausukan yung bahay, sage ko yung bahay, kumbaga ismudge ko yung bahay. Sila rin yung nag-guide sa akin, yung mga guides ko rin smudge ko yung bahay, mag-apologize ka, at kailangan ko siyang ihatid. The next day, buti na lang, parang walang tao masyado sa bahay namin. Tapos yung isang anak ko, pinapunta ko muna dun sa bahay ng hipag ko. Sabi ko dun sa tita ko, tulungan mo ako, usukan natin yung bahay. Sabi ko gano'n. Hindi ko sa kanya kinukwento kung ano yon. Wala akong kinuwento sa kanya kasi matatakotin yun si Body, yung tita ko. Sabi ko, samahan mo lang ako, usukan natin yung bahay. So, eto yung ginamit namin nun. Buti na lang yung sa binibilang ko ng crystals. Kasi nga, into spirituality na ako, no? So, may mga natutunan na ako ibang bagay. Buti na lang bumili ko ng sage. Ito yon. Yan. So, ito yung sage. Yan. Di ko siya matanggal sa plastic kasi baka magkalas-kalas na. Tinago ko siya kasi talagang sa akin, ang laking lesson na natutunan ko sa nangyaring yan. So, yung tita ko, ang nangyari nun, ay ko, tita, hawakan mo to. Ito yung pinahawakan ko sa kanya. Itong sage, dito ko pinapatong yan kapag hindi ko siya hawak. Tapos meron siyang hawak na kandila. Dumating yung time na magsimula na kaming i-smudge yung bahay. So, lumabas kami kasi parang may sequence. Magsimula ka sa labas, papasok ka, mag-e-end ka sa labas. So, dahil may second floor yung bahay namin, doon kami sa garahe nag-start. Binuksan ko yung pintuan. Yung pintuan, iiwanan mo nakabukas. Kasi para kung ano man yung mapapaalis mo, negative vibes, negative energy, doon sila lalabas sa pintuan. So, iiwanan mo nakabukas yun. So, nandun na kami sa garahe. Nakabukas na yung pintuan. So, sisindihan ko na to. Sisindihan ko na. Maaraw yun. Siguro anong oras yung mga alauna ng tanghali, ganyan. Sisindihan ko na to. Alam mo yung nangyari? Nagdilim. Alam mo yung biglang, yung parang ulan, umambon. Hindi to mabilis pero sunod-sunod yun. Umambon, umulan. Tapos after ng umulan, nag-brown out. Nag-brown out. So sabi ko, ano ba to? Coincidence lang ba to? O talagang sobrang lakas nung sumama sa akin para makontrol niya yung weather. Ganun. Siyempre, ang dilim na umuulan, tapos nag-brown out, madilim na rin yung bahay namin. So, pero sabi ko, hindi, kailangan kong ituloy yun. So, sinindihan ko siya. Ayun na, nagsimula na kami, tita ko. Inikot na namin yung bahay. So, yung dasal ko noon, sarili ko lang yun. Kasi intention naman talaga yung iyaano mo dun sa pagsasmudge mo. Not necessarily yung memoryadong mga dasal. Kaya, sinage ko yung bahay, buo, mula lahat ng sulok hanggang taas, hanggang sa natapos kami. Siguro yung sage, pagsasmudge ko ng bahay, inabot kami ng mga less than an hour bago na kumpleto yung pagsisage. So after namin makalabas na dun sa garahe ulit, siguro mga ilang minuto lang, 20-30 minutes nagkakuryente na ulit.
Pero yung dilim, hindi siya talaga lumiwanag ng liwanag na liwanag. Tapos sabi ko, sa mga guys ko, sabi ko, okay na ba? Kasi nung time na yun, hindi ko pa alam na kailangan ko palang ihatid eh. So, okay na ba? Tapos na ba? Sabi ko, wala na ba? Sabi, hindi pa. Kailangan mo siyang ihatid. Yun, doon ko nalaman na kailangan ko siyang ihatid. Sabi ko, saan ko ihatid? Doon sa puno ulit? Sabi ko gano'n. Hindi ko siya pwedeng ihatid sa punong yun, yung malaking-malaking puno yun. Kasi, ano yun eh, dehado ko doon. Pag may nangyari sa akin doon sa punong yun, kukunin na lang nila ako. Wala na makakaalam kung nasan ako. Sabi ko, ihatid ko siya sa puno pero hindi sa punong yun. Parang in essence, kailangan ko lang siyang ihatid sa earth. Ganyan, sa earth. So sabi ko, kailangan ko makahanap ng lugar kung saan matao para kung may mangyari man sa akin, may makakita sa akin, kumaga sa katawan ko, kung ano man mangyayari. So ang ginawa ko, pumunta ako sa isang mall. May malapit na mall sa amin. Yung parking area nila, maraming puno. So pumunta ako doon, nag-park ako, tapos andun, sabi ko, yun nga, bukod dun, nag-apologize na ako habang nagsasmudge ako ng bahay, nag-sorry na ako, ganyan. Hanggang sa paghatid ko sa kanya, sabi ko, hatid na kita, parang nag-sorry na ako, nag-apologize na ako kung ganyan nga, kung nasaktan ko or nasabi man na hindi, naging disrespectful ako, ganyan. So yun, hinatid ko siya, nanawakan ko lang isang puno dun sa mall. Akala ko talaga nga may mangyari sa akin nun eh. Tapos sabi ko, hatid na kita dito, sabi ko, pasensya ka na, ganyan. Yun na yun. Okay na. Pero ang laking lesson talaga nung natutunan ko doon, yung mga panahon na yun. Minsan po ba kinwestiyon nyo kung bakit parang lapitin po kayo ng mga ganitong bagay po? Oo nga eh. Actually, alam mo, hindi ko siya kinwestiyon eh. Never ko siya kinwestiyon. Parang, nung may time na talagang sabi ko, yun nga yung after yung 7 years ng attachment. Parang sabi ko, ayoko nito. Ayoko nito talaga, ayoko nito. Kahit ano dito, ayoko. Tapos, after nga nun, dumating yung awakening ko, in-embrace ko na siya. Actually, in-embrace ko na siya. Nung in-embrace ko siya, winelcome ko, nag-iba na ang tono. Naging positive na siya. So, lahat pati yung mga decisions ko sa buhay, na, umaga, hindi man ako consult, hindi naman all the time, kasi ayaw rin ng mga spirit guides natin na masyado tayong dependent sa kanila. Kailangan tayo pa rin yung driver ng buhay natin. So, pero mas maganda na mas nakakausap ko sila. Naging mas maganda talaga yung magtakbo ng buhay ko after kong i-embrace. Ngayon po ba may mga parang areas na parang ina-avoid nyo na siya lagi? Oo. Meron talaga. Kasi hindi rin may iwasan kung may mga good spirits, mga high vibrational ones, good entities, meron din mga bad. So, ang mga hindi iwasan kong lugar, yung mga like, yung ukay-ukay, hindi naman sa maarte ako na hindi ako bumibili ng mga second hand. Pero dahil lang kasi may previous owner yon at hindi ko kilala kung sino yung previous owner. Hindi ko alam paano ginamit, saan ginamit, yung mga ganon. Kung ano yung klaseng energy na naka-attach doon. Tsaka ayoko na rin alamin. Sa dami ng kunwari damit sa ukay-ukay, hindi ko naiisa-isahin yun. Tsaka yung feeling din kasi minsan, pagka nasa ukay-ukay ka, at least ako lang. May mga time na parang mabigat na rin yung feeling. So, siguro dahil halo-halo nga yung energies na nandoon doon. Tsaka sa churches din, hindi naman sa umiiwas ako sa church, pero marami kasi talaga din doon. Marami rin kasing emotions ang nagiging nai-imprint sa church. 'Di ba? Lalo na pagka in despair, minsan happy ka, nagpapasalamat ka, pero meron din yung mga taong 'di ba? Iba yung pinagdadasal. So depende. So nakakaiwan kasi yun ng mga energies na imprint no sa lugar na yon. Kasi ako sa tingin ko lang, dahil kung nakikita mo sila, nararamdaman mo sila, ganun din sila, nakikita ka rin nila, nararamdaman ka rin nila. Lalo na yung mga alam nila na nakakakita sa kanila, alam nila na nakakaramdam sa kanila, tapos in-acknowledge pa sila. So talagang lalapit yan sa'yo. Kasi bibihira yun eh. Bibihira yung makakarinig sa kanila eh. Makaka-sense, mga ganun. Dahil po dito sa mga experiences po ninyo sa paranormal po, masasabi niyo po ba na parang sanay na po kayo sa mga entities, mga spirits, ganun po? Oh. Sa ngayon, masasabi ko mas nagagamay ko na siya ngayon. Kasi ayoko sabihin na mas sanay. Kasi parang there's no way na masasanay ka dito. Parang may mga time pa rin na gugulat sa'yo in a good way.
Mayroon times din na may mga encounters din kasi ako sa ibang bansa, ganyan. So, may mga times na bigla na lang silang lalapit sa akin. So, talagang hindi, alam ko na meron. Hindi ko lang alam kung kailan na, kunwari, papakita sila, mapaparamdam, yung mga ganon. Tsaka minsan kasi hindi nga ganon kalakas yung abilities ko eh. So, meron kasi ibang psychic na malayo pa lang, alam na nila kung ano yung pupuntahan nila kasi hindi ako ganon. So, ang gusto ko lang sana mangyari, mas ma-enhance pa siya in a way na makatulong na ako sa ibang tao. Ano po yung final message niyo po sa mga manonood po natin? Oo. Itong abilities na to, depende to sa paano mo siya gagamitin, paano mo siya i-view. Kung gagamitin mo siya or i-view mo siya in a positive way, yun din ang makukuha mo. Tutulungan ka na, meron tayong lahat spirit guides, lahat tayo merong guardian angels. Kausapin nyo sila. Kasi kung hindi man sila agad sumagot sa inyo, sasagot yan in ways na may intindihan ninyo. So, hindi yan pare-pareho. Tsaka, isa rin, huwag tayong maglalaro ng mga divination tools kung hindi natin alam kung paano protection ng sarili natin at kung paano natin ito gamitin. Or kung trip-trip lang, kung na rin nagkainuman kayo, mag-Ouija board kayo, wag na, iba na lang. Magtong-it na lang kayo. Yung mga ganon. So, yun yung message ko sa mga tao. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!